Hi, hello, what's up mga kadaldal? For today's video is gagawa tayo o magluluto tayo ng adobong manok. So una pumunta ako ng bayan dahil may gusto akong bilhin yung mga baso tsaka kutsilyo. So matagal na akong nagbabalak na bumili ako ng kutsilyo kasi wala nga akong magamit dito sa bahay kapag nagva-vlog ako ng mga pagluluto. So ito na nga mga kadaldal, nakita ko na yung part ng kutsilyohan at ang hirap magpili mga kadaldal dahil madaming klaseng mga kutsilyo. So magaganda yung mga kutsilyo nila dito mga kakadaldal. So dito sa Mr. DIY po ako bumili malapit sa may Robinson at kasama ko po ang aking jowa sa pamimili ng mga gusto kong bilhin. At dito madami mga kawali, kutsilyo at mga baso at nagustuhan ko talaga mga kadaldal. At pumunta ako ng Nobo dahil may gusto akong bilhin dito dahil minsan sale sila at nasaktuhan kong sale yung chanelas nila at 120 pesos lang ang kanilang chanelas. Kaya namili na ako mga kadaldal dahil minsan lang to at tinitreat ko din yung sarili ko ng mga bagay na mapagpapaalala sa akin. Charot. Pagkatapos ko palang mamili mga kadaldal ay umuwi na rin ako at ito ang aking nabili sa Novo. So unang-una ang nabili ko itong chanelas na 120 pesos at dalawang mangkok na maliit na tig 10 pesos each at itong isang rectangle na to, awan kung ano to. Basta maganda to pang plating siguro for only 20 pesos. And sa Mr. DIY mga kadaldal ang unang-unang nabili ko is itong kutsilyo mga kadaldal. So worth of 49 pesos itong mga kadaldal at ang dalawang basong nabili ko is for only 35 pesos. Maganda to mga kadaldal dahil clear siya. Maganda siyang inuman mga kadaldal dahil magagamit ko din to sa pagbablog. And also bumili din ako ng handler ng motor for only 150 ata to. Hindi ko alam kasi yung boyfriend ko kumuha niyan. So ito yung aking kutsilyo, napakaganda at gagamitin ko siya sa pagluluto ngayon. At yun na nga mga kadaldal, bumili rin po ako ng 1 kilong manok, leg part, tsaka rib part yung binili ko mga kadaldal. At hinugasan ko rin siya ng mabuti dahil alam mo yun mga kadaldal, matagal siya sa freezer kaya medyo may yellow pa siya. Kaya hinugasan ko siya ng mabuti para mawala yung yellow at binabad ko din siya ng konti dito mga kadaldal para mawala talaga yung yellow. At ginayat ko rin siya mga kadaldal ng maliliit at nagtira ako ng 2 pirasong buo na leg part kasi gagamitin ko siya sa pang-plating mamaya para ipakita sa inyo kung paano ko naluto mga kadaldal. At ayun na nga mga kadaldal, pagkatapos ko pong gayatin ang ating manok, sinunod ko na ding i-prepare ang sibuyas bawang. Di bali ganyan po ang pagkagayat ko sa sibuyas at pinitpit ko lang po yung 6 na butil na bawang. Pagkatapos ko pong pitpitin ang bawang mga kadaldal ay sinunod ko na ding i-prepare ang ating patatas at carrots. Dahil mas magandang may patatas at carrots pang padagdag sa dami ng ating adobo. Di bali mga kadaldal, ang ginawa ko pong gayat sa ating patatas at carrots ay pa-cubes dahil mas maganda siyang tingnan sa ating adobo. At alam nyo ba mga kadaldal, dati hindi namin to naihahalo sa aming adobo dahil nga sobrang mahal at malayo dito sa amin ang tindahan. So, hindi kami nakakapaglagay ng ganyang mga carrots, patatas sa aming adobo dahil okay na yun sa amin yung toyo. At dito mga kadaldal, nagpainit lang po ako ng mantika. Sinunod ko na rin po yung bawang at sibuyas. Di bali mga kadaldal, inantay ko lang po maglabas yung aroma at pagkatapos, nilagay ko na rin po yung ating manok. Kapag naamoy nyo na po ang aroma ng bawang sibuyas, isunod nyo na rin pong ilagay ang inyong manok. Pagkatapos nyo pong ilagay ang manok, ay halu-haluin nyo lang po ito hanggang sa magkaroon siya ng konting katas na nanggagaling sa manok. At nilagyan ko na rin po pala mga kadaldal ng magic sarap pang palasa sa ating manok. At pagkatapos, hinalo-halo ko lang siya ng mabuti mga kadaldal. Nang nagkaroon po mga kadaldal ng konting sabaw ay tinakpan ko na po siya at pagkatapos nung kumulo mga kadaldal ay hinalo-halo ko lang at naglagay na din po ako mga kadaldal ng konting tuyo pang palasa sa ating manok. Naglagay din po pala ako dito mga kadaldal ng konting tubig pang sabaw sa ating adobo mga kadaldal. Nung kumulo na mga kadaldal ay naglagay din po ako ng konting asukal pang balansin ng lasa ng ating adobong manok. Pagkatapos ko pong lagyan ng asukal ang ating adobong manok mga kadaldal ay sinunod ko na rin po ang ating carrots at patatas. Ito po yung huli kong nilagay mga kadaldal sa ating adobo dahil mas mabilis itong maluto mga kadaldal. Pagkatapos tinakpan ko lang po siya mga kadaldal. Nang kumulo na ang ating adobong manok ay hinalo ko lang ulit siya sa huling beses at pinakuluan ko lang po siya hanggang sa maluto ang ating carrots at patatas. Pagkatapos mga kadaldal ay sinunod ko na rin pong patayin ang ating gasol. At ito na po mga kadaldal, ready to serve na ang ating adobong manok. Ibali mga kadaldal, nilagay ko lang po siya sa ating plato para iserve sa inyo mga kadaldal ng malapitan. At ito na po ang ating adobong manok.
Kwentuhan time muna tayo mga kadaldal. Alam nyo ba, nung elementary days ko, madalas lang kaming magluto nito. Kung hindi pa kami mag-release sa 4-piece mga kadaldal, ay hindi pa kami makakatikim. At dati mga kadaldal, okay na po kami sa aming adobong manok, kahit wala na pong patatas at carrots or sibuyas bawang. Igigisa lang po namin yung aming adobong manok sa mantika at lalagyan ng konting toyo at yun, adobong manok na. At ngayon, nakakabili na po ako ng mga gusto kong iluto dahil meron na po akong trabaho. At dito nga mga kadaldal, kasama ko po ang aking pamangkin sa pagkain ng aming maagang hapunan.